Flor Villas. Good evening po, Sir Captain Dado, watching from Palo, Leyte. Magandang gabi sa mga taga Leyte. True lala, sir. Thank you. Japanese characters. Lorna Moreno, tama po. Pink Razor. May being Arnold's vlogs. AP at PNP dapat sila ang nanguna para sa ating bayan pero wala eh. Dapat managot sila sa ating bayan. Or we can, pagka umikot ang gulong, we can revise or retrain the armed forces the way we want them to act in any given situation. But you see, kaya ako gusto magkaroon ng Council of Elders para corrupted man ang AAP at PNP, corrupted man ang NBI, corrupted yung all agencies of government, nandun yung Council of Elders. Di ba? Na may access diretso sa presidente, pwede mong i-fire, pwede nila i-command yung AAP at PNP, pero kung corrupted, they have the National Guard. Hindi nyo alam yun, may National Guard. Mas malaki kaysa sa AAP tsaka sa PNP. Wow! Oo. So, maghunos dili kayo because the Council of Elders representing the Filipino people every time, 24/7, can call on the National Guard. O kaya, Department of Homeland Security. That will be the design. Para kahit yung presidente bangag, o corrupt, o magnanakaw, o whatever, anak ni Satanas, at na-recruit niya, parang nag-networking, yung putragis no? Lahat ng tao sa gobyerno, na-recruit niya Yun ang nangyari sa Pilipinas na-recruit ng ginawang networking, left and right Left and right. PNP, AAP. NBI. Talaga siya, Nirecruit na downline na lahat talaga siya. Senate, Congress. Nire-recruit nila yung Supreme Court. Tsaka yung legislative, hindi nagbalanse sa left and right sa kanyang binary. Nag-three-header ang gago mga malangya kayo. Networking ang gago. So, yung Supreme Court, pumapalag ngayon. May pag-asa tayo. Pagka ganun kasi, pagka nakurap na ang gusto, patay tayo, pero nandyan yung Council of Elders, Amendment number 1, Constitution. Amendment number 1, very important. So that hindi na tayo ganito. Hindi tayo babalik sa ganito. Di ba? It makes sense. Council of Elders representing everyone, all Filipinos. Even yung hindi pa nabubuhay, represented na. Kasi nirepresent nila yung mga tatay, mga nanay, yung pamilyang Pilipino. That's the beauty there. And ito, mga senior na, mga matatalino, everything. We empower them. It is our right. It is within our power as the people to empower the Council of Elders. More powerful than the tri-branches of government. President, Legislative, Judiciary. So pagka kayo tinawag niya na, mga tug na kayo. Pwede kayong ma-reprimand o pwede kayong ma-terminate sa trabaho niyo, mga hinayupa kayo. Ganon. Buti nga ngayon yung Supreme Court hindi tatamaan. No? Lahat, all the rest kayo, terminated. Supreme Court, hindi. Matino yung Supreme Court natin So, yun makita niyo And the Supreme Court will say na the People's Court is the highest court of the land. Not the Supreme Court. The People's Court. All power emanates from the people. Yung judiciary natin, yung Supreme Court, got their power from the Philippine people. Ina-appoint nga lang. Pero ang mali doon, yung presidente nag-appoint. Gusto nating makorek. Kasi yung JBC, Judicial Bar Council, nagsa-shortlist and then nagbibigay ng listahan sa presidente na siya mag-a-appoint dito sa Supreme Court. Therefore, yung loyalty, pwede sa presidente ng Pilipinas na pwedeng makurap. So, ang gusto natin, loyalty nandito sa taong bayan. So, pag-isipan nyo, bakit kung hindi yung Council of Elders ang mag-appoint ng Supreme Court?
Pwede. Kasi yung taong bayan ang nag-appoint ng presidente through election. Yung taong bayan nag-appoint ng legislative, senators, congressmen through elections. So why not yung taong bayan through the Council of Elders ang mag-appoint ng Supreme Court justices natin, all 15. 15 ba? Oh. So yan yung ano ko. Tama na. Ang dami nating alam Piloso Pontasio. Eden Marie Guillermo, watching sir from Baguio City. Magandang gabi, taga Baguio. Good evening sir, ingat po kayo ng ng pag-asa ng lang pag-asa ng Pilipinas, wala ng pag-asa Pilipinas. Sobra ng korupsyon, kawawa tayo, mga taong bayan. Yes, basta isipin nyo, God is control, hindi tayo bibitawan ng langit. Kaya huwag kayong bibitaw. No. It is when yun yung drama ng langit Yun yung gusto ni God When things are so impossible na manalo. Saan ka nakakita yung kay yung kay Joshua nga, imagine, yung Jericho March, no? Jericho has never been defeated. Jericho was never defeated as a stronghold, no? Never been defeated. So bakit yung si Jericho, yung ang ginawa ng Israelites, umikot lang sila, nag-Jericho March lang, nag-crumble yung wall. O yung kay Solomon, yung nag-shine lang siya ng armor. O, panalo siya. Nanalo siya. Kasi yung mga kalaban nasilaw Nasilaw sila dun sa, sa shining armor, ni-reflect yung sun. Parang ganun din ang pinakita dun sa, di ba? Sa Lord of the Rings, na dumating yung reinforcement ng mga knights, nasilaw sila doon sa araw. Meron pa yung sa kaling pangalan nun. Gideon ba yun? Yung 300 lang sila, laban sa 125,000. Imagine that, 300 laban sa 125,000. Yung kay Constantine, ito wala na sa Bible, sa naman to, dun sa Roman Empire, si Constantine, di ba? Outnumbered sila pero ginamit niya yung cross as their symbol, yung espada, di ba? He became a Christian. Tapos nun, yung kalaban niya, panalo sila So, God always want it na parang in the nick of time, dramatize ba na last moment, biglang boom, nandun siya. And then yung odds, yung odds na talon-talo ka, kung titignan mo, talon-talo ka, pero naipapanalo. Magaling yung yung magaling siya magplano. Kaya nga si David, kita mo, late-late, siya, nagpapasto lang. Laki-laki ni Goliath, pero tinalo niya. No one in Israel was brave enough to face Goliath. Laki-laki ni Goliath So, here comes David, trusting God. And he delivered, no? Yung parting of the Red Sea, imagine nyo, na-corner sila doon. yung mga Israelites, sabi, tarantado ka. Ano mo nangyari sa atin dito? Naipit tayo, cornered na tayo. Ayan, dagat paano? Walang para mga Pilipino. Walang sariling pananampalataya. Bumigay kagad Sinisisi kagad si Moses Tapos tinaas lang niya yung nahati yung ilog, di ba? Yung dagat, parting of the Red Sea. With God, nothing is impossible. Makakahon yung bansa natin. Because there are a few Filipinos, still, kayo, FGF, na willing tumayo. Nasa sa inyo yun. Na tumayo para ipaglaban yung bansa natin. Maganda naman yung layunin Gusto ninyo. At malay nyo, magbago yung isipan ng mga kakampi ng gobyerno ngayon. Magbago yung isipan ng AFP ninyo, magbago yung isipan ng PNP. Kasi yun yung drama pa rin ni God na kahit ikaw na yung pinakawalang niya nagbabago
Laging may chance, laging may second chance. Kaya huwag kayong magsasara isip. Huwag kayong magsasara isip. Miracle worker yung Panginoon natin. Benny Mante, hello sir, good evening. Sana mga mapatama ang mga namamalakad ng ating bansa. Alfred Casas, tama si Capdado. Holit, ano ito? Joelito Galyado. Good evening sir, Dado, ingat po kayo. Thank you. Evain Loha. Sir, in every cent na ninakaw nila na taong bayan, need nilang ibalik with interest pa. Buti nga kung mahanap pa natin no? Pero hanapin natin. Kasuhan natin yung ano. Kung kinakailangan niyang interrogate ng gusto Bala na yung mga tropa ron. Gaming Ken, hi. Anods Vlogs, wala kasi silang malasakit sa ating bayan, sir. Kawawa tayo. O nga Virgilio de los Reyes, good evening, Supremo, magandang gabi. Virgilio. Mas Salvador, tama Cap General Dado, kakawala ng gana AFP at PNP. Joel Paila, meron na po bang commander ng FGF dito sa Morong Bataan? Meron dyan sa Bataan. Tanong nyo kay Reggie, no? Reggie Shoko. Manggal Manat. Miyak. Arnold po Bautista. Sir, good PM po. Sabi ni Sir Sal Panelo, maganda mag-revgob muna para i-educated muna ang mga Pilipinos para maganda na ang patakbo ng future, di kagaya niyang contaminated sa korupsyon. Yeah, maraming sumasangayon sa revolutionary government. Ang tanong lang dyan, gano'ng katagal? Iba sinasabi 3 taon hanggang 2020. Iba sinasabi 2 taon minimum. Ako, payag ako 1 taon. That makes you tiptoeing, no? Kasi kung yung heart mo nasa tama talaga, okay na yung 1 year. After that, let's have a snap election. Cancel muna yung election ngayon. Kung ako yung masusunod. Cancel muna yung election ngayon. Wala muna. Sorry sa mga kandidato. Cancel muna yung election ngayon. Tapos nun, after 1 year, mag-snap election tayo. The works na. National na. Tapos nun, ang dapat, so 365 days yung 1 year. Question, kaya ba natin? Ang lagi ko sinasagot sa mga nakakausap ko, isang tao, 365 days. Kung bawat araw, meron kang dinidesisyon na ginawang bago, basta alam mo yung ilatag mo, day 1, ilatag mo lahat. Pag-usapan nyo, kahit abutin kayo ng madaling araw, ilatag mo kung anong pwedeng pag-usapan, kung anong pwedeng dapat baguhin. By now, dapat alam nyo, kung kayong mga uupo, kung gusto nyong umupo, kayong gustong mag-lead, dapat by now, alam nyo ang problema ng bansa. O magtatanungan tayo ng problema ng bansa. Di ba? Na kailangan alam nyo yung, paano kayo mag-surgical strike o ano tawag doon, mag-opera, kung hindi nyo alam kung ano operahan. Baka kung ano sinusundot ninyo, ano hinihiwa ninyo. Hindi nyo alam kung cancer, may malignant, ano ba yung tawag doon? May tumor na ba dyan? O whatever. Cancerous ba? No, so, kailangan alam na mo na yung gagawin mo. 365 days, bawat isang araw, isa lang. You have 365 na nagawa na bago. Ilan ba agency ng government? Di ko inisa-isa mo yon, malaki na bago. AFP, PNP, NBI, PCSO, Human Rights, COMELEC. Ngayon, kunyari, isa ka, 365 days. Yun yung timetable ko. Bakit? Ayaw ko ng mas matagal. Why? Baka makurap ako Baka makurap na. Let's have an election para kayo na ang mag-decide kung sino yung gusto nyo. Para ma-legitimize yung Sara Duterte kung yun ang gusto nyo. O ma-legitimize kung sino ang
Ang gustong tumakbo, laban kay Sara. Oh. Iba gusto tumakbo ko. Ayoko, hindi ako lalaban kay Sara. Ayoko lumaban diyan. Ang pinaka ano nyo, magkaroon tayo ng eleksyon after 1 year. And kunyari yung 1 year, 365 days, and then may 10 na tao na nag-iisip din. And ang bawat isa doon may kanya-kanyang assignment. O meron ka pang in-appoint na ibang tao na binigay mo, nilatag mo na kasi, naisip mo na, ganito ang gawin mo. And then he has 365 days to do what you want to happen. Binisualize mo sa kanya, ganito dapat, in the end of 365 days, dapat maayos na. O, Congress, dapat ganito na. Nabago na yung Congress mo, ganito na, etc., etc. You do it. Okay, ikaw na ngayon. Gawin mo. O di, appoint lang muna. Kung kinakailangan ng 82 congressmen, appoint na muna yun. 360. Appoint na muna. 1 year kang congressman. I-appoint ka na muna ng appointing authority who is the incoming president. O, appoint muna. Suggestion ko lang yan, ano? Mamaya, may kaso na naman ako, walang ya kayo. Appoint lang yung congressman, appoint lang yung senator. Lahat sila retired. Bago appoint. Ngayon, kung i-retain mo yung senator na matitino, na pro-people, validate nyo. Magkaroon ka ng validation process kung paano, and let the Council of Elders be the one, or the Revolutionary Council be the one to say kung okay ka, meron kang set of criteria. There are a lot of ways to do it, no? Basta malaga dyan, ma-establish mo yung Revolutionary Council, if ever, or Advisory Council, whichever, and then the sitting president, no? Transition president. And then, dito, sa itaas, yung Council of Elders, who will be functioning right there. And then, pwedeng, kunyari, yung Constitution. Ano yung mga amendments ng Constitution? O, and then of 1 year, boom, na-amend yung ibang parte ng Constitution. O, di kung, merong gagawa nun. Anong gusto mong gawin ng Supreme Court? Anong gusto mong gawin ng NBI? Anong gusto mong gawin ng AFP, PNP, etc., ng tourism, etc. Bigyan mo ng assignment, 365 days to do it. So, planning-wise, ang kinakailangan, improve mo yung tourism. Bakit? Hindi tayo kontento sa pagplano ninyo. 5 million turista, ang buong mundo nga, 1 billion eh. 1 billion tourists eh. Lumalaki. Why are we allowing ourselves to be so decent na yung so tipid sa pagplano na 5 million lang? Diyos ko, bago ng COVID, 9 million na tayo. Dapat ang rebound natin, 9 million na. Ang plano, hindi yung 5 million. Takot na takot kasi na mag-fail. Hindi, dapat ang tingin dyan, ang naprubahan dyan, 9 million yung tourism natin, where we left off. Kaya nga, babangon eh. Babangon ulit eh. Simula ka, 9 million yung where we left off eh. Kasi nga, 900 million yung yung turista noon eh. 956 million eh. Ngayon, 1 billion eh. So, can you imagine eh, kung 1 billion turista sa buong mundo, why is it that the Philippines is a very, very good destination? But 5 million lang. We should be doing like 40 million, 50 million. And that's a lot of money in terms of revenues kasi kung 10,000 ang isang turista on average na nagagastos, 10,000 pesos, can you just imagine that? O kung paramihan lang na turista yan, ngayon tanong, kaya ba ng infrastructure? Kaya ba ng at any one time ano yung pinupuntahan? Ano ba yung mga iniisip ng mga targeted market mo? Yung iba gusto surfing, yung iba gusto diving, yung iba gusto island hopping, white sand, iba trekking, iba ewan, pahinga lang. So, you can offer so many things with the targeted tourista people. Eh, gamitin mo pa yung OFW mo, pauwi mo lahat. Ewan ko ba? Bakit yung sila gagastos sa ibang bansa, dito sa bansa natin, di makagastos? Kasi nga nakakainis dito sa atin.
Ang daming ano, ang daming pwedeng baguhin na hindi lang isang tao nag-iisip. Maraming tao, may direksyon, yun na. And then marami kayong mga bago. Kung 365 items ang kayang baguhin ng isang tao, isa kada araw, totokahan mo, i-layout mo lang yung programa, and then 10, then 10 kayo, then 3,650 ang nabago nyo. That's not bad. That's a step forward. A great step forward. Sa akin nga, mahalaga, Council of Elders, very important. Amendments to the Constitution. Tapos nun, trimming down of government agencies. Dito, Congress tsaka Senate para lumit yung gastos. Tapos nun, death penalty para mawala yung corruption. Zero corruption. Habulin lahat ng ano. So all that happening within a year. Professionalizing the armed forces, modernizing the armed forces, bigyan mo ng 1 trillion na budget, and then itayo mo yung defense industries. All that happening. So, you make the country a better country. Ayusin mo yung tourism, ayusin mo yung food production mo, yung food sufficiency mo. Kaya lahat yun. Kasi you put the right people. Hindi yung mga aanga-anga. Yung mga ropor na tinatawag. Lagay mo ropor. Ay putragis, walang alam kundi mag-awol. Tumakas, yung cutting classes. Yung mga ropor sa amin nun, umiinom sa likod ng ng classroom Nagiinuman Tarantado. Sabi ng teacher namin, si Miss Sao, parang I smell Chico. Mga beer nga iniinom I smell Chico. May amoy niyang gano'n. Talas yung pangamoy. Tapos ako naman, tatanga-tanga. Mamay bro, Chico. Nagkataon na, nagdala ako ng ganyan kalaki. Ponderosa, lalaking Chico. Nag-uwi nanay ko pagmamalaki sa klase, lalaki ng Chico. Dati-dati, dinadala ko yung maliliit. Ngayon, ang laki-laki ganyan kalaki. Nagdala akong 3. Mama, I brought Chico. Verify. Nakita ko, Chico nga. Tapos, may mga siga doon sa klase, nagte-thank you sa akin. Thank you, Dado, thank you. Bakit? Wala akong kamalay-malay. Sinagip mo kami. Nagiinom mo talaga. Nagiinuman. Ang kasama doon si Ronnie Romero. Mista ako sa 83. Ka-batchmate ko sa high school Ronnie Romero. Siya yung nag-thank you sa akin. Thank you, Iking, thank you, Dado. Dado ang tawag ko sa akin. Iking sa Academy. Sinagip ko sila. Expulsion sana yun Expulsion. Nagiinom mo sila panay mga anak class 51 ng PMA ba? Mga barkada. Kasama sila Abi Pakleb. Sino pa ba yung mga nandoon? Nagiinuman sila. Siga Ako yung mabait na ganyan. Sa Kristan pa ako noon, di pa ako siga Naging siga ako sa academy, tsaka sa serbisyo na. Sa Ranger ba? Uy, naging siga ako sa Ranger Pastor sana ako. Okay. Ruben, palitan lang ni Sara yung si Bangag. Maka-recover tayo. Bakit nung umupo si PRRD, sabi niya maraming pera ang bansa? Yeah. Kaya nga tama lang yung 1 year, magkaroon ng RevGov, ma-reboot, tapos nun maayos, and then 1 year, give it to civilian authority. Actually, civilian authority yung kung dapat kung magkaroon ng RevGov, civilian authority pa rin, constitutional successor So, still in the Sara, pero as a transition siguro, dapat ganun, transition na government din. Maribot lahat. That's the duty of the council to advise her or to do the dirty job. Do the dirty job. kawawa yung nasa council, Sila yung papatay. Sila yung sila yung bibitay Okay lang yun. 1 year lang naman yun So, it can be over in 3 months na lahat dedo. Can be over in 3 months. So, tama-tama yung Council of Elders pagka
nirevoke yung ano, yung death penalty. Tapos na. Ako nga, mas gusto ko pa nga yung ano habang buhay, reclusion perpetua na mahirapan siya. Para pagsisihan niya yung ginawa niya. Mas daman-dama yun. Kasi yung ganon, instant. Wala, hindi niya mararanasan. John Solomon, ang sabi ng mga teachers dati, 300 pesos ang contribution nila. Ngayon, 800 pesos sa increase nila. Tapos na-increase sila ng 500 pesos. Ha? 800 pesos contribution, naging, para baliwala. Dati 300 pesos contribution nila. Ngayon, 800 pesos. Pero nagkaroon ng increase sila ng 500 pesos yung increase ng contribution nila. Para saan? Contribution para sa what? Thank you, June. Musta kayo dyan? Mojari, kamusta kay Mrs. mo? No. Musta kay Mrs. June Solomon? Kamusta? Mojer 69, mas mahirap sa ngayon last administration. Oo. Ruby, kaya nga nakasurvive tayo sa pandemic. NTP, Pakasum, tama ka sir. APT-PNP, managot sa ating bayan, Arnold's Vlog. Hindi lahat, maraming matitino dyan eh. Nadala lang nga eh. Kasi pagka yun nga, ito yung Marcos no? Administration. May dalawang haligi talaga na tumatayo eh. AFP, PNP, no? Pagkatanggalin mo yan, giba eh, no? Ang problema ngayon, alam nito kung paano mo tatakbo to. Kunin mo yung leader. Kunin mo yung dalawang leader. Kasi chain of command. So yung chain of command. Pagka nakuha mo yung chain of command, wala na, tatayo yan. So ngayon ang problema, may mga nagko-question na dito sa ilalim. Yun yung delikado dyan. Kaya nga, yan, tanong, mag-withdrawal ba ang support ng AFP o hindi? Wishful thinking yung mga tao. Ang sa akin, ang comment ko dyan, pagka hindi kayo AFP tsaka PN, hindi kayo nag-react sa taong bayan, wala eh, ma-obsolete kayo. Because the people, pagka umikot ang gulong, can always, dahil sa obsolete kayo, find the reason na i-disband ang AFP tsaka PNP. Disband. Seriously. Disband and then mag-create ng panibago. Philippine Defense Forces and a People's Police Force. Doing away with the old AFP and the old PNP. Why? Because at the time of need, wala kayo. That's the problem. Sovereign Filipino people can and will na create an armed forces and a Philippine police force na that will be there pagka kailangan nila. Sabi ko nga kanina had it been nag-react kayo last December, wala na yung ginto, wala na yung usapan ng lahat ng nawalang pera, wala yung usapan na yan. Yan 2025 budget, wala yan. Waste of all the time wasted. Because you said we are apolitical, we are professionals, we will uphold the Constitution. Yun yung posisyon ng AFP at PNP. Now, siyempre, taong bayan nag-iisip, nga, apolitical, ba't kayo nakakampi sa bangag? Ba't kayo nakakampi sa administration na ninanakawan na nga tayo? Ba't kayo nagpapapicture yung mga general ninyo doon kay Tamba? Tapos may magsasabi pa, we are behind you, sir. We are behind you, sir. So, may problema eh. And then, bakit sasabihin nyo uphold the Constitution? We, the sovereign Filipino people, employing the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Imagine yun, doon pa lang na-violate na. Hindi na part ba ng ideals natin and aspirations, nakawan tayo, maging bangag yung society natin,